Yan ang sagot ng lalaking nag-viral matapos magpatato sa noo. Halos 5 milyong views na ngayon sa Facebook ang video nila. Qualified yung lalabas siguro. Yun po yung nagnanan. Raymond Ramil Albano. Scripted or hindi? Good day mga ka-food vibes, mga ka-dreamers. So yun, magkakaroon tayo ng reaction video regarding sa nag-viral na si Tatay Ramil na nagpatato sa noo ng isang brand logo kapalit ang 100k. So ito ay nag-viral at maraming nabuhos ng tulong o maraming mga tumulong na tao para kay Tatay Ramil. And then marami speculation, although it's not speculation kasi yung may-ari ng brand ay umamin na it was scripted. So nagpahatid kami ng tulong kay Tatay Ramil. Kino-call out namin siya kasi gusto namin siyang bigyan ng business package even though na-scripted ang nangyari. So bakit pa rin namin siya gustong bigyan ng business package? Dahil kahit na scripted yung mga nangyari, yung nandun yung panluloko, so malalaman natin mamaya yan. Una-una, brief context muna sa nangyari. Panoorin natin yung video. Simula nag-viral yung video na yon, kung ano yung mga sagot or dahilan ni Tatay bakit niya nagawa yun. So, ito. Yo, what's up mga chong? Papunta tayo ngayon sa North Caloocan kasi last time nag-post ako ng nung April Fool's Day na kung sino makapagpatato sa noo mananalo ng 100,000. April Fool's nga yun, sa kasamaang palad may isang gumawa. So yun guys, ito si Sir Carl, may-ari ng CEO ng Taragis Taco Bomb, I think yung mga Taco Challenge. Siya yung nagpa-challenge at nag-post sa page nila na magkakaroon ng prize ng 100k kung sino yung magpapatato ng brand logo nila sa noo. So yun. So check natin to kung ano yung nangyari. Hindi ko alam. So, punta natin siya. Tingnan natin yung sitwasyon niya, kung ano bang ginagawa niya, kung ba't niya ginawa yung bagay na yun. Boss! Balita! Kumusta? Tara, puta. Ito siya yung nakabasa ng post natin nung April Fool's Day, di ba? At sa kasamaang palad, Jong, hindi niya nabasa yung message sa ilalim. So yun, sa page nila, may pinost nga sila na yun nga, magkakaroon ng grand prize. Pero kailangan mo pala i-click yun para makita mo sa ilalim na may naka-indicate na April Fool's Day. So it means hindi siya totoo. So kumbaga prank lang siya or it's a joke. Sa atin sa Pilipinas, hindi ko alam kung uso ba sa atin yung April Fool's Day kasi mostly mga western countries yan. Ganyan yung mga sineselebrate nila pag first April of the month. Magkakaroon sila ng mga an honesty, parang revelation para sa kanila pero hindi naman totoo. So sa Pilipinas, ginagawa na rin to. So dahil through social media, itong brand na to, ginawa niya yon, inadapt niya yung ganong honesty na was a joke or prank, I don't think. So yun ang nangyari dito. Check natin. Ayun ang nangyari. April Fools. April Fools. Bakit hindi mo ba nabasa, Wen? Hindi ko nga naano eh. Tinignan ko lang eh. Oo. Nakita mo lang yung Yung ilay na sa ano lang, sumigit na. so lang. Tapos nagpatato ka na kagad. Ba't mo kuya, ba't
mo na naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Para sa bunso kong anak, at saka sa, yung pang-tuition ng anak ko. So yun, si tatay, brief context lang sa kanya, I think naging last trabaho niya is or nag-fishball vendor siya, and then ngayon wala na siyang trabaho. Tapos nabasa ko lang din to sa mga feeds na nakita ko sa Facebook. So si tatay is may anak na may kapansanan, Down syndrome. So ito, ang purpose niya pala dito or reason niya kaya niya in-accept yung challenge is para makuha niya yung prize at para magamit niya sa anak niya na may sakit. So it's pampagamot, yun, pang tuition, tsaka I think gusto niya rin bumili ng service para sa kanila. So yun yata yung naging rason niya kaya niya tinanggap yung challenge na yun. So check natin ano pa mga reason bakit nagawa niya yun or kumasa siya sa challenge na yun. Pang-tuition. Service ng anak kong bunso. Down syndrome. May Down May Down syndrome kasi yung anak. Ilang taon na yung anak mo? 16 na siya ngayon, nung March yung birthday niya, 11. March 11. Kaya birthday lang din halos. So dahil doon kaya mo naisipan kagad magpatato dahil doon sa nakita mong post na yun. Ano yan? Kung makahanap tayo ng magbubura, papabura mo o hindi na? Hindi na. Ako na, mahirap siyempre, kailangan para sa anak ko. So yun, naging bottom line reason niya talaga is para sa anak niya. So ito kay tatay, tsaka dun sa nangyari na challenge, talagang mali. Kasi kung tutusin naman, mali yung ginawa nila. Na si tatay nagpanggap na talagang hindi niya alam, pero talagang voluntary na siya voluntary na siya magpatattoo talaga dahil itong CEO na si Carl is hindi naman siya pumilit ng isang tao na uy patattoo ka na or kailangan mo magpatattoo, hindi. Kumbaga nagpahanap siya ng tao na willing. It means ng willing is voluntary. Hindi siya parang finorce na magpatato para sa pera. So yun, ang nangyari, si tatay, hindi ko naman masasabing desperado siya, pero sa time na yun siguro, yun yung naisip niya na way na para magkaroon ng pera at makapag-provide. Siguro yun yung nasa utak niya that time, kaya pumayag siya. So para sa akin, yun yung iniisip ko para kay tatay. So tingnan natin. Andiyan ba yung anak mo, boss? Andiyan ba yung anak? Ayan, sa baba Nasa baba? Mamaya puntahan natin. Paano yan? Sige, bigyan natin si Kuya, tol. Ito, boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. So yun guys, kung makikita natin, may inabot na pera si Carl. Hindi natin alam kung 100,000 yan kasi yun yung nasa post ng page. Pero I think nag-abot siya ng kung ano yung challenge na pinagawa niya, na sino tumanggap, magbibigay talaga siya ng pera. So yun, ginawa naman niya, ginampanan naman niya. Maraming salamat. Sabihin mo lang, tol, kung ano kung anong desisyon mo. Pwede tayo humanap ng derma na pag-laser niyan para matanggal. Or ikaw. Tapos yung kolong. Sugutin na rin natin yung kolong siguro. Yung kolong. So yun guys, sa CEO ng Taragis, una-una mali talaga yun. Yung ganung nag-post siya dahil una-una kilala yung brand niya. So may mga tao talaga maniniwala na magpatato
magpatato sa noo, ganyan, bibigyan niya ng 100k. So dahil nandun yung yung mga followers niya so maraming nagpa-follow sa kanya, halo-halo naman yung tao na may kanya-kanyang pag-iisip. Paano kung may mga taong desperadong ganun din ang gusto nilang gawin na magpatato na lang kasi para at least makuha nila agad yung prize. So yun, lalo na yung mga nasa, sabihin na natin, mababang estado ng lipunan or kapos talaga sa buhay. Kumbaga yun na lang yung only way na naisip nila para magkaroon ng pera. Although kahit mali yung ginawa ni Boss Carl doon, nandito pa rin yung willingness niya na hindi natin masasabing itama kasi nakapagpatato na si tatay, so hindi mo na maalis yun. Yung kumbaga yung magkaroon ng comfort na kung gusto niya mong paalis yung tato, for sure siya yung gagastos. Tapos dito sinabi niya na sagot na niya yung service. So hindi lang doon sa worth na 100k, willing pa siyang magbigay sa pangangailangan ni Tatay Ramil. So yun naman yung naging resulta at naging decision niya na magbigay talaga ng tulong sa nangangailangan, lalo na si tatay. Alam mo, kung gusto niya patanggal, hanap tayo ng magtatanggal. Nilunit natin yung anak niya. Sige, puntahan natin yung anak niya. Baba sa baba. Anak sa baba pa. Tara. Puntahan natin, Hello! Ay. Anong pangalan mo? Ano pangalan mo daw? John Louie. Sabi mo, John Louie. Umiyak siya kanina. Natakot siya sa akin. Ilan taon ka na, Louie? Ilang taon ka na raw? 16, sabi mo. 16? Sumukain na Jollibee? So yun, ang pangalan pala ng anak ni Tatay Ramil is si John Louie, 16 years old. And then kanina nanood ako sa Jessica So, nung pina-check up si John Louie, yung kapasidad ng utak niya or yung brain niya is pang 4 years old. So si John Louie is isang PWD, may syndrome, yun nga. So eto siya na I think masayahing bata na talagang as in pang 4 years old yung mindset niya, even though na 16 years old na siya. So tingnan natin. Jollibee tayo. Jollibee! Nakikita nyo yung pag yung bata, kahit naman tayo yung bata pa lang tayo, sabihin na natin 16 or 14, 13, ganyan. Sabihan lang tayo na mag-Jollibee tayo, sobrang saya na natin, di ba? So ito, para sa akin, yung nakita kong ngiti para sa bata, yung mga simple deeds na, yan, yung ginawa nila, kumain tayo sa Jollibee. Yung happiness nila is priceless talaga. Talagang puro or pure yung makikita mo sa isang bata na walang halong galit, talagang as in bata, kung ano yung nararamdaman natin bilang bata, di ba? Kasi pag tumatanda tayo, the more na yun nga, tumatanda tayo, nagmamature enough tayo, nag-iiba din yung ugali din natin, di ba? So, tingnan natin. Sama ka daw. Wow. Paborito niya. Unexpected lahat ng nangyari. Eto, may anak pala si tatay na may espesyal na karamdaman. Kumbaga, yung April Fool's Day na post namin, naging daan pa para makilala ko siya. At kahit papano, may napasaya kaming bata. Wala akong intensyon na maging perwisyo sa kapwa-tao ko. Nakilala ang Teragis, mas magpapasaya ng tao at mamigay ng papremyo araw-araw sa mga challenge namin. Kaya sa mga nagkaroon ng negatibong pananaw sa naging April Fool post namin, humihingi ako ng tawad. At sana magsilbing aral to sa ating lahat, lalong na
So yun guys, maganda yung pagkakasabi niya in the end na although mali siya doon sa unang ginawa niya, pero dito humingi siya ng tawad. Ito yung boss ng or CEO ng Taragis, na maging aware tayo sa mga ginagawa natin decision, lalo na sa social media. Halo-halo na yan eh. May positive, may negative, and then syempre may mga X-rated, mga liberated content, or kung ano man yung napapanood natin. So nasa sa atin na rin kasi as a person na paano tayo mag-a-adapt, paano natin siya tatanggapin. It doesn't mean na kailangan mong tanggapin lahat yung mga ganyan genre ng content. So nasa sayo, kung gusto mo ng positive vibes, manood ka ng mga positive vibes. Huwag kang manood ng mga liberated or mga X-rated or mga negative or toxic na content, di ba? So nasa sa atin pa rin yung final decision yan. End of the day, kung ano yung gusto mong panoorin or ma-adapt or mag-sink in sa'yo or para ma-motivate ka, di ba? For your own good, di ba? Tayo pa rin magde-decide. Like, sumama ako sa nag-attend ako sa isang success con, yan. Si Real Talk Darbs, yan. Ang natutunan ko sa kanya is social media is the new era. Yun nga yung sabi niya. So, totoo. Kasi, one click away na lang tayo eh. Kung ano yung gusto natin panoorin, funny videos, kung gusto natin matawa, may stress relief tayo, kuha lang tayo ng cellphone, manood lang tayo ng funny video. So, ganun na lang siya kadali. And then, nasa sa atin, kung gusto natin mag-motivate, manood tayo ng mga motivation. Di ba? Kung gusto natin ng magkaroon ng business mindset, manood tayo ng mga business tutorial, mga mentorship. Yan. Marami. So, sa social media, halo-halo na talaga yan. So, nasa sa atin na talaga paano natin i-adapt yan or tayo magde-decide yan in the end. So, yun. Lalo na sa mga kapwa influencers ko o brand na nasa internet, na maging responsable tayo sa lahat na ina-upload natin. Hindi natin alam na mayroong taong gagawin ang lahat para sa pera. Kaya iwasan natin gumawa ng mga bagay na pwedeng makaapekto sa kabuhayan nila. Pero kung sakaling makaapekto man tayo, kahit isa, siguraduhin natin na maging responsable tayo at makabawi tayo sa kanila. Kahit sa simpleng paraan lang. So yun guys, dun sa sinabi niya sa mga content creator, influencer, so yun, nasa sa atin din naman yan decision natin kung gusto natin ang image natin is bad image, so gagawa ka ng mga bad content. Ganun lang kasimple yan eh. Kung gusto mo naman makapag-motivate ng iba, gagawa ka ng motivational, di ba? So yung iba gusto naman ng good deeds or tumulong sa iba, yan, maganda rin yan. So isa rin yan sa advocacy namin. Kaya ako, first time ko lang itong ginawa na mag video reaction, tsaka nag-vlog kami more orly, funny vlog kasi pang stress reliever. At the same time na motivate din kami. So yun, depende din yan sa mga pipiliin yung genre, sa mga aspiring vloggers, influencer na like me, na nasa inyo na kung anong genre ang pipiliin nyo. Kung dun ba kayo sa positive or negative. So, lahat naman dyan sa social media, whether you like it or not, kahit gumawa ka ng good content or bad content, meron masasabi pa rin sa'yo. So, sinasabi nila, changes daw yung permanent dito sa mundo. Hindi, para sa akin. Hindi lang changes. Kumbaga, criticism. Yan ang permanent din sa mundo na to, na ginagalawan natin. Kasi, kung maging mabait ka man lang, may magkikriticize pa rin sa'yo. Sabihin nila, mayabang ka, ganito ka, ganyan ka, di ba? Pero kung
balasubas ka or masama yung ugali mo, meron at meron talaga masasabi sa'yo. So wala tayong taas sa criticism. Even yan, yung pinakamataas na estado sa lipunan, ultimo ang presidente natin, di-criticize pa siya. Yung mga mababang estado naman sa lipunan, still, dinedeprive, ini-criticize, di ba? So, wala tayong takas. Kasi lahat talaga mangyayari sa buhay natin. So, kailangan natin tanggapin. At paano tayo makapag-adjust at makapag-adapt. Yun lang naman yung kailangan natin gawin dyan. So, kung may mga bad comments sa'yo or may naninira sa'yo, hayaan mo lang kasi end of the day, ikaw pa rin ikaw pa rin magde-decide sa sarili mo. Tsaka hindi mo piniling mabuhay, hindi mo rin piniling malagpasan yung mga challenges na yan para i-please mo lang sila. So ginagawa natin to para sa sarili natin, syempre para sa Sana pamilya. makatulong yung inabot namin sa'yo, Tay. Hindi pa yan ang huli. Marami ka pang abangan. Salamat. Ano ba nabos sa nabigay namin sabi yata pa Jollibee. Ito pa tayo ng pan-Jollibee. Jollibee. Hawak mo ito, hawak. Iyon o. Dikit. Approve. Sa akin. Dito. Abi. Yan. Mauna na kami, boss. Maraming salamat. Sabihin mo na lang ako pagka gusto mo ipa-remove mo. Paano ha? Wala kami. Yakap mo. Yakap. Para sa akin sa simula, mali talaga yung nangyari or ginawa nila tatay. Tsaka yun, yung kay Boss Car na nag-post sila na kumbaga take responsibility talaga kung ano man yung nangyari. So risk yung nangyari dun sa pinost nila. So may gumawa. So yun, para sa akin si tatay, kaya kahit nalaman ko scripted to, yung mga napanood kong video, gusto ko pa rin ituloy yung tulong sa kanya kasi hindi ko sinasabing maganda yung ginawa niya dun sa sarili niya. Kumbaga para sa akin, yung purpose niya, yun yung talagang pumukaw sa akin na ng rason para bigyan siya ng business package para makapag-provide sa pamilya niya. So yun, bilang ama, so disregard na natin yung ginawa niya kasi mali talaga yun. So ang para sa akin yung positive doon is bilang ama, gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Kahit ano man na ma-deprive ka man or katulad nun nung nagpatato si tatay, hindi na niya inisip yung magiging personalidad niya, yung dignidad niya. So, hindi na niya inisip yun. Ang inisip na lang ni tatay is para sa anak niya. So, sinacrifice niya yun para dun sa anak niya. Dahil lalo na ang hirap ng may anak na may PWD. Kasi lalo na, sabihin na natin being realistic, yung mga therapy niyan, papagamot mo, di ba? So, kailangan talaga, through financial, yan talaga yung uunahin mo, i-priority na kung gusto mong maalagaan na maayos yung anak natin, kailangan natin ng pera. Talaga yung, ito yung nangyayari sa mundo natin na pag wala kang pera, wala ka. Kumbaga, maraming nangyayari na namamatay dahil sa kakulangan sa pera, dahil wala lang naipang provide, di ba? So yun, being realistic, talagang ganun yung mundo natin ngayon. So talagang hindi talaga sinasabi ko na hindi talaga siya nakikita, nabibigyan ng importansya, di ba? So yun.
So may isang video dito guys na I think na umamin si Carl, si Boss Carl. I think pinost niya yata yun yesterday. Yan. Check natin. Ito na yung second part ng video na panood ko, I think. Nagsimula ang lahat. Start natin. Aamin na ako. Nagsimula ang lahat sa isang ideya. Ideya na kung magagawa ko, ay magbabago ang takbo ng lahat. Way back April 1, 2023, ay nag-iisip ako ng susunod na plano. April 1, 2023. So, dito pa lang guys, last year yun, no? So, ito pa lang nag-viral na post niya is talagang pinag-isipan niya pa last year pa. So, tingnan natin kung ano yung talaga yung buod ng plano niya. Bakit, yun, dahil sobrang tagal na, almost 1 year, di ba? So, tingnan natin. So, last year pa pala talaga siya yung plano. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral ang Paragis. Kailangan ay mag-i-involve ang maraming tao rito para kumalat sa buong Pilipinas. At nag-isip ako, saan nga ba So yun guys, intention niya talagang mag-viral at mapansin sa social media. Kaya talagang inisip niya yun na paano niya isipin yung mga bagay na magba-viral. Talaga nasa buong Pilipinas daw. Sabihin na natin syempre sa ibang bansa, nakapanood din to ng mga OFW natin na kabayan. So tingnan natin. interesado ang mga Pilipino? Paano pa kaya ako magbabiral bukod sa challenge? At kung paano ko pahihigitan ang pamimigay ko ng 10,000? At ang tanging naisip ko lang noong April Fool's Day ay paghandaan ang araw na yon sa susunod na taon. At dito na nagsimula ang lahat. Sinimulan ng plano noong August 29, 2023. So, August 29, 2023, doon na nag-start yung plan nila. So, I think na-polish na nila eh. So, kumbaga alam na nila yung concept nila, na-finalize na nila kung ano yung gagawin nila. So, ito, magaling para sa akin kasi advance mag-isip ha. Pero, tingnan natin. Nagpahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron pa siyang kaibigan na willing magpatattoo sa loob. Ang plano ay kumuha na isang tao na kayang magsakripisyo sa gagawing act na ito. Mahirap to. Pero kung may sasabak sa challenge, ay handa akong magbigay na 100,000 piso. Bakit sa noo? Dahil kung hindi sa noo, ay mawawalan lang ng saysay ang tato. Dahil wala nang nakakawili pa sa isang brand logo na nakatatak sa noo ng isang tao. So yun guys, na-finalize na nila na yung tattoo sa forehead, yun na yung magiging content nila. So dito sa sinabi niya is nagpahanap siya ng tao na willing magpatato sa noo kapalit ang 100K. So dito wala silang finors na tao na or pinili na para magpatato sa noo. Kumbaga naghanap sila na magbo-volunteer na gustong pumasa dun sa challenge nila kapalit yung price na yun. So ito pala yun. So volunteer ang hinanap nila. Hindi na masyadong tumagal ang paghahanap. Pinagabihan lang, nakahanap na kami. At siya, Tatay Ramil. So yun guys, si Tatay Ramil, so less than a day meron ng pumasa. So hindi sila nahirapan maghanap. So tingnan natin. 47 anyos, nakatira sa Bagong Silang, Caloocan. Dating fishball vendor at ngayon ay nag-aalaga na lang ng kanyang anak na may Down syndrome. Tandaan nyo, itong usapan na to ay last year pa. At ito ang eksakto na pinag-usapan namin. Deleted na yung account ng tattoo artist pero
Siya yung isa sa tao dyan. Sabi ni Kuya Ramil ay willing daw siya kasi para daw sa anak niya. So yun. So nagkaroon sila ng conversation, si Tatay Ramil tsaka si Carl, na yun nga, willing siya magpatato para sa anak niya. So dun pa lang makikita mo na yung pagiging ama ni Tatay Ramil, na gagawin niya yung challenge na yun hindi dahil para sa sarili niya, kundi dahil para sa anak niya na may kapansanan. Tinanong ko siya kung hindi niya ba pagsisisihan. Ang sabi niya okay lang naman daw basta para sa anak niya. Hindi mo pa ba pagsisisihan? Hindi mo pagsisisihan yung gagawin nating pagpapatato sa noo? Kapalit ang 100K. So, nag-reply naman to si Tatay Ramil na hindi naman niya pagsisisihan as long as na para sa anak naman niya yung purpose niya. So, although dito sa mga pinakitang text or chat message, hindi naman ni-specify kung sino talaga, hindi natin makikita kung si Tatay Ramil pa talaga yung talaga nag-chat noon. So, tingnan natin. Alala ko rin na naging challenger din pala siya ng Taragis. Kaya nakuha niya ang loob ko na siya na lang ang magpatato. The first part of the plan. March 2024, nagpatato na sa Tatay Ramil. Ang eksaktong date ay March 28. Hindi mo na siya pwedeng lumabas ng bahay. So yun, March 28, doon na sinimulan na magpatato si Tatay Ramil. Ini-start na nila by March 28. So hindi siya on the day na nag-post ang Taragis ng April 1, I think 3 p.m. onwards. So alam na talaga nila na si Tatay Ramil na ang gagawa ng challenge. So March 28, nag-start na magpatato si Tatay Ramil. At may usapan yata sila dito, or usapan talaga na hindi lalabas si Tatay Ramil bago April 1. April 1 pa lang siya dapat pwedeng lumabas kasi that's the time na makikita siya. Kasi syempre, content yun eh. So kung may mga nakita sa'yo before April 1, it means malalaman na nila scripted. So ito yung tinatago nila na hindi ayaw nila mabunyag. So yun yung purpose nila. Dahil walang pwedeng makakita. At ito na ang araw na pinakahihintay namin. April 1, araw ng kalokohan. In-upload na ang poster. Kung sino ang unang makapagpatato ng logo ng Taragis sa noo, ay mananalo ng 100,000 piso. Kasabay ng post, kinuha ko ang Facebook ni Tatay Ramil. At makalipas ng 30 minutes, nag-comment na ako ng litrato. Pinagmasdan namin ang post, pero hindi namin nakuha ang reaksyon ng gusto namin. Eksaktong alas 2 ng hapon ng April 1, inagsushoot na kami ng video para i-upload kinabukasan. So yun, talagang scripted siya kasi dun sa first part, 2 days yata nila na yung una-una nag-vlog sila na paalis sila papunta dun sa Caloocan. Tapos niresume na lang nila nung the other day. Dumating ang gabi at tuluyan lang hindi nag-viral ang unang poster. Kaya inilabas na namin ang pangalawang poster at doon na nagsimulang mag-react ang lahat ng tao. Dahil sinabi namin na hindi kami accountable sa nangyari kay tatay. At tulad nga na So yun guys, dun sila nag-viral. Sa first upload nila is hindi nag-click. So dun sa second upload nila na nagkaroon ng gumawa sila ng conflict dun sa pinost nila na hindi sila accountable, ginawa ni Tatay Ramil. So yan, parang pinaasa nila yung mga tao na kung may gagawa nito is hindi sila magbabayad, gano'n, mga gano'n, di ba? So, dun pa lang, talagang marami na magre-react kasi una-una negative na yung nangyari, tapos haluan mo pa ng negative talagang, siyempre bilang kay tatay, parang
dinepride niya na yung sarili niya para dun sa tattoo na yun, para makuha niya yung prize. Siyempre, maraming aalma. So, ito yung pinaka-main target nila na mapukaw yung attention ng netizen. Asahan, kumalat na ang poster sa buong Pilipinas. At sobrang dami na nag-react at nagalit ng malalaking influencers. At doon na nagsimula, kumana ang plano. Umabot ng 100,000 reacts ang poster na ito at nag-joke sa mga kilalang personalidad sa internet na gumawa ng hakbang para kay tatay. Sunod-sunod ng sumakay ang iba't ibang brand mula sa iba't ibang industriya dito sa Pilipinas at nag-post silang lahat na willing silang magbigay ng tulong kay tatay. Merong may... So yun, nakita natin after na mag-viral yung posting nila kay tatay, marami naman na bumuhos na tulong dahil dito sa nakita nilang nag-viral video na gusto nilang matulungan si tatay. So aside dun sa price na binigay ni Carl, nagkaroon ng mga financial support. Yun siguro may nag-offer din sa kanya ng mga tattoo removal for free. Tapos I think meron pa yata yung mga perfume, di ba, mga worth cash, yan. So marami talagang tumulong, mga aside din sa mga brand, may mga personality din, influencers din na nagpaabot ng tulong. Gustong magbigay ng pera, sapatos, pabango, marami pang iba. Kung iisipin mo nga naman, sino ang hindi gustong sumakay sa napakalaking issue na pwede rin ikaangat ng brand mo? So yun, yung issue na to, marketing, sa type of marketing strategy para umangat yung brand mo. So through social media at mas makilala ka talaga. Syempre, nag-viral ka, makikilala ka. So isa tong marketing strategy na ginawa ni Carl na talagang magbo-boom kasi nag-viral eh. So although it's a negative, pero ang pinaka-main target niya dito is yung umangat yung brand. Actually hindi lang yung brand niya, so may mga nagbigay ng tulong, so umangat din. Nagkaroon ng mga maraming followers, yan. So marketing strategy siya. Talaga, yun yung main purpose naman niya talaga. At bigla akong napaisip. Habang pinagmamasdan ko mag-post ang mga brand, napansin ko na napakabilis dumami ng followers and engagement ng mga negosyo nila. So yun, yung engagement continuous na kasi yun eh. Kumbaga, matik na yan. Once na kilala ka, nag-viral ka, talaga matik na yan na lalaking followers mo, business online, talaga lalaki yung demand mo. So makilala ka talaga. Kaya napaisip ako, sa stand pala na to, maraming negosyante ang pwedeng makinabang. Silang ako. At dahil nakikinabang ang mga kapwa ko negosyante, nagdesisyon muna akong tumahimik. Nililibin ko na sana kaso baka hindi na muna. Bakit? Dahil sabi ko nga kanina, meron pa kami nakahandang isang video na kasama sa plano. Samot-saring emosyon ang naramdaman ng mga tao, yung mga naawa, marami rin nainis at nagalit. Kaya nung uminit na yung tensyon ng gabing yun, Siyempre, dun sa viral video na yun, yung magiging emotion dun is halo-halo. May na maawa kay tatay at may maiinis dun kay Carl dun sa brand na nagpagawa ng challenge. kinabukasan, April 2 ay inilabas na namin ang nakaplanong video. Mula sa video na to, kumalma na ang lahat. Totoong naibigay na namin kay tatay yung 100,000 na ipangako ko mula nung pinapala. At naging masaya na ang mga tao. Oo, nagsinungaling ako sa inyo at gusto kong humingi ng tawad. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt na may iba't So yun, marketing stunt, yung tinawag niya doon na sa type of marketing strategy, nasa online. Kasi ang lakas talaga ng hatak ng online, guys. Through online, lahat ng mga business, pag sinabi mo kasing online na yung business mo, hindi mo pa na-showcase by online, it
minsan pag-iiwanan ka. So sa ating mga yan, sa mga business owner or sa mga gusto magnegosyo, kung magbi-business tayo, ilagay natin sa priority natin na makita tayo online. Yung mga iba-ibang platform, Facebook, TikTok, yan, Shopee, kung mga goods yung ano nyo, binibenta nyo. So, iba-ibang klaseng business. Mas maganda i-put up natin through online. Ibang klaseng emosyon, diskusyon, at pagpapakitang tao. Pero ano nga ba yung naging masama at mabuti epekto nito? Una, nagmukha kaming nanloko dahil planado ito. Pangalawa, maraming brand ang naapektuhan at nagpakita ng kabutihang loob sa isang marketing stunt lamang. At ano naman ang positive? So yun, in a positive naman para sa akin, makikita mo din talaga yung mga tao or yung mga ibang brand na yung advocacy din nila na tumulong sa mga taong nangangailangan, na kahit din nila kilala si Tatay Ramil, yan, nakita lang nila yung video at nalaman nila yung kwento. Kumbaga, hindi sila nagdalawang isip na tulungan si Tatay kasi yun yung will ng brand nila. Yan talagang gusto nila makatulong sa iba aside sa makatulong sa kakilala nila, di ba? Una, katulong tayo kay Tatay Ramil. Pangalawa, nakita natin na posible pala na magbayanihan ang mga malalaking brand dito sa social media para lang sa isang tao. Pangatlo, makagawa tayo ng isang malaking ingay na magbibigay boses para sa kagaya ni Tatay Ramil na nasa ilalim ng lipunan. Pang-apat at higit sa lahat, nakilala kayo. Puntahan natin ang page ni Chismosa. Siya ang unang nag-upload na pagtulong kay Tatay. At pagtapos na-upload niya, nakakuha siya ng 50,000 followers. Ito naman ang Project Glow Up. So yun sa Chismosa, mali daw yata dito kasi nag-post ang Chismosa na before pa nangyari yung viral video na yan is 90 plus followers na. So ngayon kung makikita nyo is nasa 106 or 107 na talaga, 107. So yun, tingnan natin kasi nag-post ang Chismosa na nasa 90 sila before na mangyari yun. So dito naman sinasabi naman na 50k yung tinaas. So issue na From nila. 10,000 followers, sa loob lang ng isang araw, meron na siyang 56,000 followers. At ang kanilang mabuting puso at kabutihang loob ay nagsimula ng isang malaking puwersa ay magtulong-tulong para gumawa ng kabutihan sa social media. Saksihan natin lahat dyan. At ako mismo. Pero ang isang malaking tanong ng buong Pilipinas, gaano karaming donasyon ang nakuha ni Tatay Ramil? Sa lahat ng brands na nag-upload sa social media, ito ang naging sumatotal na donasyon na nakalap ng isang netizen sa isang post lang niya. Umabot. So dito makikita natin is 1,366,000 yung donation. So ito lang naman, speculation lang naman to eh. So hindi siya justified na yan talaga yung exact amount. So ito lang yung estimated nila kumbaga. Put down ng 1.366 million ang donasyon na nakuha ni Tatay Ramil. Lahat nga ba sila ay nagpaabot ng tulong? Ayon kay Tatay Ramil, ang nagbigay lamang ng tulong sa kanya ay sina... Hindi. Siya na lang bahala magsada sa inyo. Ako po si Tatay Ramil Albano. Salamat po sa Perfect Glow Up. Bigyan po nila ako ng 100,000. At kahit alam nila na scripted po ito, wala silang pakialam kasi kahit scripted daw yun, handa naman silang tumulong, wala silang pakialam sa mga sasabihin ng mga tao. Nagpapasalamat din po ako kay Miss Nicole Baluwag. Binigay niyang 100k para sa pag-aaral ng aking anak na si John Louie. Wala rin po siya pakialam kung ano man po scripted po yan, wala po siya pakialam. Basta hanggat niya lang ay makatulong. Sukorin po. So yun guys, maraming tumulong sa kanya na brand, mga tao. So dito, ginastify ni Tatay Ramil. Siguro dun sa mga natanggap pa lang niya, no? So may mga personality, influencer, tsaka brand na kahit nalaman na
bakit hindi sila nag-back out? Diba? So, para sa akin, nangibabaw sa kanila yung pagiging tatay ni Ramil para sa anak niya. So, dinisregard na nila yung issue na bakit siya nagpatato dahil sa price. So, dito, naging rason na lang nila or inisip nila na ginawa lang ni tatay yun para sa anak niya. So, sa positive way din talaga na makita natin yung bottom line na reason ni tatay kung bakit niya nagawa yun. So, siguro kung para lang sa kanya yun, di naman siya magiging desperado na papatato siya para lang yung pera makuha niya sa pansarili niya, di ba? Kasi iba kasi pag pamilyadong tao na tayo na bilang tatay o nanay, hindi na natin iniisip talaga yung sarili natin. Lagi natin iniisip is para sa anak natin, sa future, sa kalagayan ng anak natin, di ba? Bilang magulang, ganun na iniisip natin. So, wala na tayong pakialam kahit ganda o gaga tayo sa trabaho, kumita lang ng pera para makapag-provide. So, yun yung tamang mindset. Hindi ko sinasabing dapat ganun, pero tamang mindset bilang magulang. Di ba? So, yun, nakaka-proud lang din kasi lalo na si Kaluwag, yan, sikat po na influencer. Dito lang po siya sa, I think, San Fernando, Pampanga. Pumapasalamat kay Boss Toyo at saka kay Boss MB Shoes and Rapare at si Perfume at saka ABCBN. Yun, si Boss Toyo, di ba? Kahit kalog, pero malala, makikita mo talaga yung, yung pure intention na makatulong sa tao. Yung pera, pwede mong kitain yan eh. Mawala ang pera, mawala. Pwede mong kitain. Pero yung pakiramdam na makatulong ka sa ibang tao, priceless kasi yung priceless para sa akin. Para sa ina po niya pong tulong sa amin. Nasaktan ako para kay Tatay Ramil. Mga chong, hindi scammer sa tatay. Okay? Nanggaling na yan kay tatay. Lahat ng mga brands na tira sa baba ay hindi nakapagpadala ng tulong. Bakit? Dahil kasama sa plano na wag ilahat ang lahat ng impormasyon ni tatay at ang GCash number niya dito sa internet. Pinili namin na mahirapan kayong abutin siya. Dahil nga, stop lang. So yun guys, actually nag-message ako sa page ni Taragis kanina umaga na mabigyan ako ng detalye kay tatay paano ko siya ma-reach out at mabigyan ng negosyo, lifetime business to para sa pamilya niya na yun nga dahil wala siyang trabaho, bigyan ko siya ng munting negosyo. Actually pizza supplier kami, so gusto ko siyang bigyan ng pizza business package with free training. So yun, marami. Gusto ko siyang turuan, i-share yung mga knowledge ko, makapag-start siya ng negosyo para sa pamilya niya, palaguin niya. So ito, nag-decide kami, nagbigyan talaga siya ng negosyo. So tingnan natin kasi kanina nag-message ako, hinihintay ko pa yung reply na yung information kasi sa Taragis sila lang naman yung as of now, sila lang yung alam kong may contact kay tatay, di ba? So yun, nag-post na rin kami sa page namin, shinare na rin namin na kung sino yung makakapagbigay ng informasyon kay tatay sa amin, message nyo lang kami sa page, Franyang Pizzeria. So yun, gusto namin makita si tatay in person, maturuan ko siya. Tapos at the same time, magpasalamat. Ba't ako nagpapasalamat? Kasi gusto magpasalamat kasi pinakita niya yung pagiging makatatay niya sa anak niya na ginawa niya yung ganong maling bagay para lang din sa anak niya na para sa akin marami pa rin yun kasi dahil kapos sila or nasa maliit na estado ng lipunan, hindi siya gumawa ng
masamang bagay or nakatapak ng kapwa-tao para kumita, di ba? So mas pinili niya pang masaktan siya sa marangal na paraan para kumita. So hindi siya nagnakaw, hindi siya gumawa ng masama sa kapwa para kumita lang ng pera. So yun, kay tatay, nakaka-proud lang na makita siya na marangal. Although marangal yung ginawa niya, mali pero marangal. So kung nagigets niyo yun, di ba? Hindi siya nang scam. Ano naman lahat ng to? Kaya sa mga nagsasabi na napakalaki ng pera na nakuha ni tatay dahil dito, ang total cash na nakuha ni tatay dito, umabot din naman ng mga 200,000 pesos. So yun, 200,000 yung nakuha pa lang niya. Diba? Dito sa nila, computation nila. Gusto ko lang linawin na wala akong hati o ginawas sa donasyon na natanggap ni Tatay Rami. Ang lahat na napunta kay tatay ay para sa kanya at para sa kanya lang. Ang lahat din na natanggap niya ay puro personal na tulong lamang din para sa kanya at para sa anak niya na may Down syndrome. Isa pa, ang lahat ng pera ay binigay sa kanya ng personal lamang. Walang GCash o iba pang klase na transaksyon. Inuulit ko, personal lamang niya natanggap ang lahat ng So yun, sa nakuha niyang mga tulong or cash is personal. Pero kung in time, sana ma-meet ko si tatay para at least yun, mabigyan ko siya ng tulong sa ganitong pamamaraan. Donasyon. Sinubukan namin ibalik sa mga nabanggit sa taas yung mga pera binigay nila. Personal namin kinausap ang lahat. Pero ayaw na nilang tanggapin. Sabi lang nila para daw kay Tatay Ramil yun at sana makatulong daw sa kanila. Gusto kong sabihin sa inyo ang salitang salamat at salitang patawad. Ang tanging tao lamang na kayang gumawa nito ay yung willing magsakripisyo. Yung taong kayang itaya ang lahat. Yung taong nahuhumaling gumawa ng mahika na may inaasahang magandang resulta. Hindi ko naman sinasabi na naging perfecto at napakaganda ng dulo nito. Siguro meron pang ibang mas maganda pero at least nagawa ko subukan. Ito, yung mga bagay na tinuro sa akin ng magic. Una, iba-iba ang nakikita ng bawat tao. Kung anong nakikita ko, ay siyang kabaliktaran na nakikita ng mga taong nanonood sa akin. So yun guys, dahil magician siya, ginagawa niya. Totoo yan sa social media, being realistic. Hindi lahat sa social media is totoo. So may sabihin na natin yung may mga content creators or influencer na nagba-vlog na masaya sila pero after ng vlog malaki na pala yung galit nila sa isa't isa, so hindi sila nagkakasundo. So behind the camera, hindi talaga natin masasabi kung bawat post nila ay masaya sila, ganun. So lahat naman tayo may pinagdadaanan. So yun lang yung reality din sa akin as aspiring din ako na vlogger, tsaka yan, more focus ako sa social media. Palaging meron ibang perspective ang buhay. Kaya dapat tingnan natin palagi kung ano itsura ang nasa likod ng mata ng ibang tao. Kaya ni Tatay Ramil, kung titingin ako sa nakikita niya ngayon, sigurado ko na ang nakikita niya ay swerte. Isang blessing na pangyayari na talaga naman nagpabago ng buhay niya. At kahit paano nagparaos sa buhay na pinagdadaanan niya. Pangalawa, sa magic, hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Lahat ng magic ay scripted. Pwede kang gumawa ng script mula sa umpisa hanggang sa huli. Mula sa kung ano mang gusto mong sabihin, gawin, at kung saan mo gustong tumingin yung taong nanonood sa'yo. Pero kapag nagsimula ka na mag-perform ng magic, may mapapansin ka na mag-iiba sa galaw mo at hindi mo ma-anticipate lahat ng pangyayari. Kaya ang kailangan mo nalang gawin, sumabay sa agos at tapusin ang magic trick. Ganito ako mag-isip bilang isang magician.
for my final trick. Manood kayo bukas. Nakapuso mo. Jessica Soto. So yun, na-feature sila sa Jessica So dahil dun sa viral video. Actually, napanood ko siya kanina. So doon sinend nila, pinakita nila yung full details ng pangyayari from the scratch, kung paano nagsimula, tapos paano natin nalaman na scripted ang lahat. So yun, nakita natin yung detalye, sinamarize nila kanina. Dito sa ginawa ni Boss Carl, para sa akin na magaling siya doon sa concept na ginawa niya, pero doon sa action na ginawa nila kay Tatay Ramil is yung idea is negative, pero kanya-kanya naman tayo ng opinion din naman eh. So kanya-kanya din tayo kung ano yung content na gagawin natin. It's either makasira sa atin or maka-build up sa atin. At the end of the day, tayo pa rin ang liable doon, tsaka sa atin pa rin ang bago. So yun. So yung lesson dito guys, para sa akin, una-una kay sa CEO, kung gusto natin makatulong sa isang tao or gusto natin ma-build up yung brand natin, siguro para sa akin on my own opinion gawin natin sa tamang paraan na wala tayong tinatapakan tao, even though na may mag-volunteer. So dahil dun sa part na yun is si Tatay Ramil kumagat din nang ibabaw yung pagiging tatay niya na makapag-provide nga. So yun lang naman sa akin. So yun ang opinion ko. And then kay Tatay Ramil naman, mali talaga yung ginawa niya na nagpatato siya sa noo dahil para sa easy money lang na price. Yun. Pero hindi ko siya ginajudge dun sa pagiging tatay niya. Dun ba sa naging action niya. So, yung naging positive naman kay Tatay Ramil, pinakita naman niya yung pagiging tatay niya sa anak niya na gagawin niya lahat para makapag-provide. Hindi siya gumawa ng mali o masama sa ibang tao, wala siyang tinapakan, hindi siya nagnakaw, hindi siya basta gumawa ng masama. Kumbaga mas pinili niya masaktan siya para makapag-provide sa anak niya, mabigyan niya ng future, di ba? So yun yung nakapag-touch sa mga other brands and influencer na kahit scripted, siguro yun ang ibabaw yung pagiging tatay, diba? Yung pagiging fatherhood, talagang bilang magulang gagawin natin ang lahat para sa anak natin, diba? So yun lang guys, as of now yung si Tatay Ramil wala pa rin kaming contact sa kanya, so hinihintay pa namin yung mga other na nag-reply sa amin na kilala daw nila. So hindi pa rin namin dina-justify na nakausap na namin si Tatay Ramil, kasi ang mas maganda in person namin siya makita, at least ma-meet ko siya, maturuan ko siya. So yun, hinihintay ko rin yung message ng brand ni Sir Carl na sana matulungan kami na makita si Tatay Ramil or yun, mapaabot yung tulong namin sa kanya na pure intention naman talaga namin siyang tulungan. Yun ang purpose namin ngayon. So sa mga nakapanood guys, maraming salamat. So paki-like and share na lang, so para at least if ever na umabot kay Tatay Ramil, mabigyan ng pansin na itong opportunity na to na binibigay namin sa kanya is magamit niya para sa pamilya niya. Tatay Ramil, kung napanood mo to, message mo lang kami sa page at bigay mo yung information namin, tsaka pinaka-better is magkaroon tayo ng video call para at least makita ka talaga namin. At the same time, makapag-set tayo ng schedule
para maturuan kita dito sa aming komisari. Actually, located kami dito sa Angeles City, Pampanga. Franiel Pizzeria. Yan. Message mo lang kami at looking forward kami na makita ka at matulungan ka. Sa mga na-post namin na may mga nag-reply na pasalamat dahil even ganun yung nangyari, tinuloy pa rin namin. May mga nag-message din talaga sa amin na bakit mo pa tinuloy, scripted na nga. So para sa akin, ang lagi ko lang sinasabi is dinisregard ko na yung act na ginawa nila. Para sa akin, nagibabaw yung purpose ni Tatay Ramil. So doon kami nag-focus, yung purpose niya na makapag-provide para sa anak niya. So yun, may iba naman nagsabi na yan, mga negative comment. So lahat naman tayo may kanya-kanyang free will, lalo sa social media. Hindi natin masasabi na lahat gusto mo positive comment para sa iyo. So meron at meron talaga masasabi. So para sa amin, thank you din po sa mga nag-support. Thank you din sa mga nang bash or nag-message ng mga negative. Pero hindi magbabago yung advocacy namin para tumulong. Hindi lang kay Tatay Ramil, kumbaga tumulong sa mga tao na kailangan hanggat kaya namin. So, guys, thank you. 3 AM na dito. So, I hope tomorrow this video na ma-share po natin para mapaabot kay Tatay Ramil. Maraming salamat.